Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si San Blas, isang obispo at martir ng ating inang simbahan, ang kinikilala ring patron ng mga may karamdaman sa kanilang lalamunan. Hilingin natin ang panalangin ni San Blas upang tayo ay patuloy na makapag-alay ng ating sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong pagdingap, sumapit nawa kami sa walang maloy na buhay, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat silang igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya.
Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasulukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwara rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito, may nagsabi sa kanya, si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta nung una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Lagi sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal kahit ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga
panauhin. Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin na anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay niya kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig na kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Na mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pala sa atin dito may sakit sa lalamunan. But anyway po, lahat po siguro tayo ay pamilyar sa natawag nating snowball. Bagamat wala naman tayong snow o niebe dito sa ating bansa, pero nakikita natin yan, napapanood natin yan sa pelikula, sa TV. Di ba yung snowball? Maliit lang iyan. Pero pagka dinagdagan mo ng niebe, lalaki ng lalaki, pagka ito ay pinagulong mo daw, pababa, lalong lumalaki ito. At hindi na mapipigil ang pagbulusok nito unless tumama ito sa isang matibay na bagay. Halimbawa, bato, puno, doon lamang mababasag yung snowball. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin sa araw na ito, unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, ay isang flashback. Flashback in the sense na binalikan natin yung ginawa ni Herodes kay Juan. Kasi nga, nakabalita na si Herodes tungkol kay Jesus at nagtaka siya kung sino ito. May nagsasabi kasi siya si Juan Bautista na muling binuhay, siya si Elias o isa sa mga propeta. Kaya dito, nagulumihanan si Haring Herodes sa pagkatao ng ating Panginoon dahil nga sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Kaya yun, isinalisay sa atin kung paano niya ipinapatay si Juan Bautista. Siya yung nagpahuli, nagpagapos sa tagabilanggo kay Juan dahil sa kasalanan ginagawa niya. Bagamat ang panalita ni Juan sa kanya ay pagtatama, yung sinasabihan siya na hindi tama na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid at kasamahin ito. At ang mabalita nito ni Herodias, sa kimkim din ito ng galit. Pero dito, yung isang mali, marami ng mali si Herodes, pero salip na itama niya ito, lalo pa niya itong dinagdagan. Salip na itama niya ito, dahil nga sabi sa Ebanghelyo, nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, at gustong-gusto niya itong mapakinggan, pero tila bagang nakatanikala na siya sa kanyang kasalanan. At nadagdagan ito ng nadagdagan. Habig nga po, parang snowball ito, na lumaki na napakahirap ng pigilang bumulusok. Una niyang kasalanan, kinasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. Pangalawa niya, ay pinahuli niya at pinabilanggo si Juan Bautista. Pangatlo, siya yung nagpapatay siya yung naging daan para mamatay si Juan Bautista. Ngayon, anong pinapaalala sa atin ito?
na sa ating buhay, mga kapatid, maaaring may mga pagkakataong nagiging Herodes din tayo o yung karanasan ni Herodes. Lahat naman tayo nagkakasala. May mga pagkakataon, may mga tao na nagpapaalala sa atin, tinatama tayo. Noon na mababagabag tayo. Sabihin natin, mali nga ako. Pero sa bandang huli, yung paalala sa atin, nakakalimutan natin. Kaya may mga pagkakataon sa ating buhay, paulit-ulit na lamang tayo sa ating pagkakasala. Na nasa isip natin, hindi na natin kaya. Hindi na natin umalis sa isang sitwasyon. Kasi di ba minsan may mga pagkakataon sinasabi natin sa ating buhay, napasubo na ako. Hindi ko na kayang umatras pa. Hindi ko na kayang baguhin iyan. Napasubo na ako, hindi ko na kayang umatras, hindi ko na kayang baguhin iyan. Kaya may mga pagkakataon sa ating buhay, hinahayaan na lamang natin na ganyan na mangyari sa ating buhay. Bagamat sa ating buhay, alam natin na maraming pamamaraan at pagkilos ng Diyos ay binibigay sa atin. Nandiyan ang ating pamilya, magpapaalala sa mga maling nagawa natin. Nandiyan ang mga kaibigan, mga nag-aalala sa atin. Pero minsan nga, para bagang napakahirap ng tumigil pa. Patuloy ang ating pagbulusok sa buhay ng pagkakasala. Alam niyo, may saving grace sana si Haring Herodes. Kumbaga, ang Diyos hindi sumuko sa kanya. May saving grace, may saving factor po sana sa kanyang buhay. Yung tipong, ano yung saving grace dito? Yung tipong sa kanyang pakikinig kay Juan Bautista, nababagabag siya. Yung nababagabag siya. Ibig sabihin, andun yung konsyensya. Andun yung nakukonsensya pa rin siya, pero yun nga, yung saving factor nandoon na, pero hindi niya grab yung opportunity na ito. Pinalampas niya yung oportunidad na iyon na maitama niya ang kanyang pagkakamali, na maituwid niya ang kanyang sarili. Sa ating buhay, parating may saving factor, may saving grace. Pero dito, ang crucial, tatanggapin ba natin ito o hindi? Kasi tandaan natin mga kapatid, lahat tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos. Malaya tayong tanggapin siya, malaya tayong tanggihan siya, malaya tayong pakinggan ang sinasabit mga paalala sa atin ng mga nagmamahal sa atin, at malaya rin tayong magbingi-bingihan sa mga ito. Ang tanging na naisin lamang ng Diyos, kabutihan, kaligtasan natin. Pero minsan, tayong mga tao, tayong kanyang mga anak, nagmamatigas. Ang sabihin na lamang natin, napasubo na ako. Hindi ko na kayang baguhin, hindi ko na kayang umalis sa ganitong sitwasyon. Yung mga ganyang pananalita yan ng kawalan ng pag-asa. Pero ang Diyos, hindi mawawalan sa atin ng pag-asa. Patuloy siyang kikilos, patuloy siyang magpapadala ng mga tao ng karanasan upang mabago ang direksyon at takbo ng buhay ng bawat isa sa atin. Si Herodes, binigyan ng pagkakataon, pero pinalampas ito. Nasa puso pa rin ng Diyos si Herodes yung pagkakataon yun, pero sa bandang huli, hinayaan at pinalampas niya ang lahat ng ito. Sana mga kapatid, kung tayo may lugmok sa pagkakasala,
at patuloy na bumubulusok sa ating buhay. Hindi na kayang pigilan. Tandaan natin, ang Diyos hindi tayo pababayaan. Ang Diyos patuloy na kikilos. Ang sa atin na lamang, handa ba tayong magpapigil, huminto, at buksan ang ating isip at puso sa ating Panginoon. Amen. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa pwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa paninalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan, ating itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang ng mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na pwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na pagigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bayan na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alin na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa dingas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpakasak de San Blas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat pinarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiri dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakaririto, Panginoon. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tepan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Blas at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you Peace be po. with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martirin sa San Blas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve Regina.